Yo, what's up mga kabuting-ting? Yan na, good day po sa ating lahat mga kabuting-ting at welcome back sa ating munting channel. Yan na, meron ako ditong nahanap na gagawing electric pan, puro electric pan. At ito ay mga stand pan na puro Hanabishi ang lahat na brand. Yan, wag na natin itong patagalin mga kabuting-ting dahil tanghali na. So bago ko ito umpisahan mga kabuting-ting ay disclaimer lang, lahat po ng video na ina-upload ko sa aking YouTube channel ay based lang po sa aking experience at hindi ako dito nagmamagaling. So ito ay ating umpisahan kaagad. So ayan, ito ay ating titesting mga kabuting-ting at kung makikita nyo ay mga sariwa pa ito. Yun nga lang, yung dalawa na iyon ay walang LC. So uunahin daw muna natin itong may LC mga kabuting-ting. So saksak natin yung power cord. Tapos pindutin natin sa number 1. Yan, ayaw talaga gumana. Ayan. Tingnan natin kung may ugong. Yan, walang ugong mga kabuting-ting. So, itong isa, saksak din natin. Bagong-bago pa, sira na kagad. Yan. Pindutin natin sa number 1. Wala pa rin. Hindi gumagana. Or walang ugong pa rin. So, tanggalin natin. So, ito yung aking ibababa lang. Ito uunahin natin dahil ito yung nauna. So, ibababa lang natin yan. So yan, bali nakababa na mga kabuting-ting. So tanggalin lang natin una itong pangharap na screen. Yan. Tapos ikutin lang natin yung LC. Yan, napakalambot oh. Yan, napakalambot. Iangat lang natin. Yan, wala itong play. Sakal. So tanggalin natin lahat ito. Laki ng bahay ng ano nito mga kabuting-ting, nangyari. Ha? Mga dalawang tikwan ito. Tingin ko nito mga kabuting-ting ay meron ng humalungkat nito dahil yung kanyang ito, yung tornilyo nito ay wala na. Yan, ito yating tanggalin itong knob. Ayan. Tapos tanggalin lang natin itong tornilyo na ito. Ayan. Wala pang humalungkat nito mga kabuting-ting, yan, no? Hindi pa pinakilaman yung kanyang ito. So bagong-bago pa nga talaga ito. So sunod natin gagawin, yan, unahin lang natin ito sa pagputol itong dalawang wire sa kapasitor. Yan. Tapos ito ay ating babalatan. Check muna natin kung good ba yung motor. At hindi ko na ito yung mag ano dito ba, yung hahalungkatin pa dito para sure ball na magawa. So kuha lang ako ng tester. So yan, ito yung ating tester. So ito ay ating i-on lang. Select natin sa OL. Yan, tapos testerin natin tong dalawang linya na ito na nakakabit sa kapasitor. Yan, good ito. So gagawin ko nito ay iba-bypass, pero bago ako magba-bypass dahil walang play yung kanyang shafting, ayan, no? Wala akong mauga. Yan yung sigurong dahil isa sa mga dahilan siguro sa nakikita ko or sa aking mga encounter na pagka ganitong shafting na wala kang mahihila pero malambot, ayan, no? Malambot naman siya ikutin. Bumibigay kaagad yung kanyang thermal fuse. So ito'y ating kakalasin, yung 4 na tornilyo na yan. Ganon din yung tornilyo dito sa swing arm para magbabawas tayo ng spacer. Pero tayo ay hindi na tawag yan, hindi na tayo hahalungkat dito. Kung sa baga magbabypass lang tayo. At kailangan lang natin itong tanggalin para magbabawas ng spacer. Gulumuting magpaliwanag ah. So yan, bali natanggal ko na yung mga tornilyo dito mga kabuting-ting. Sunod lang natin gagawin ay yan, gaganituhin lang natin sa flat screw. Yan. Ang purpose lang nito kung bakit natin ito binuksan or tinanggal lahat ng mga tornilyo para magbawas lang tayo ng spacer. Yun lang yung ating kailangan gagawin. Yan, ito yung ating hugutin. Ayan. Tapos babawasan lang natin ito gamit ng side cutter. Ayan. Tapos balik na natin. Tapos balik din natin itong spacer na manipis. Ayan. Tapos ito yung ating dali lang. Nalangis pala muna tayo. Pero basa naman siya. Ayan, basang-basa pa dahil bagong-bago pa at na yan, basang-basa pa. Pero lalagyan na rin natin ng langis dahil ayan ay nabuksan na. Ayan, lagyan lang natin ito ng langis. Ayan. Tapos kabila. So pwede na yan. So lalong lumambot. So ito ay ating gaganito lang natin, assemble natin ulit.
napapansin ko talaga sa mga ganitong mga bagong electric fan ngayon ay ano, wala siyang play. Kaya bumibigay din yung thermal fuse. Tsaka ano, tawag niyan, napapansin ko talaga sa mga fuse ngayon, hindi na ganoon siya ka-accurate. Kung sa baga napakahina ng klase. Bakit para yatang ayaw nang mapasok mga kabutingting, kagwang, ano nangyari? Ako, ayaw pumasok ay meron palang washer na manipis. Ayan, so yan, ito yating yan, pasok na. Ayaw pa rin pumasok, bakit ganon? What happened? Ayun, napasok din. So babalik ko lang yung apat na mga tornilyo dito, pati yung tornilyo sa swing arm at hindi ko na ipakita. So yan, bali na tornilyo ko na. Ibalik ko na lahat ng tornilyo na aking tinanggal. So ngayon, gaganituhin lang natin yung shafting, ganyan natin. Yan. Ayan, mayroon na tayong nakukuhang play. So okay na ito at lalong lumambot siya. So yan, okay na yan. So sabi ko kanina, ako ay magbabypass lang para ito yung aking mga pamamaraan para sureball na nagagawa ko ang isang electric fan. Kaya ako ay nagbabypass lang dahil hindi naman ako mahilig na maglalagay or naglalagay ng thermal fuse. So ito yung aking gagawin. Yan, ito yung ating babalatan lang. Ayan, tapos dahil Hanabishi ito, ang common nito ay kulay puti. So hanapin lang natin yung puti, tapos puputulin natin dito banda sa may papuntang motor. So kulang pa yung pagbalat, maiksi. Yan, ito yung balatan pa para mahugot natin yung, maputol natin yung kulay puti na wire. Yan, hirap ang kagwang ayun. Yan, putulin lang natin, tapos babalatan natin ito. Ayan, tapos itong kapasitor babalatan din natin. Yan, check na rin natin itong kapasitor kung good pa ba ito. Ito ay 1.5 microfarad lang. Kaso ayaw mag-post yung aking cellphone. At minsan na rin namang problema na ako nitong aking cellphone mga kabutingting dahil yung kusa na lang itong namamatay. Yan, ito ay tester natin yung kapasitor. Yan, on lang natin ito ang ating tester. Select natin sa capacitance. Yan, tingnan natin kung good pa ba itong kapasitor. Ayun, good pa ito mga kabutingting dahil 1.5 ito, naka-reading tayo ng yan 1.5 pa rin. So ibig sabihin good itong kapasitor. So pinaka problema lang nito thermal fuse, at ang naging dahilan nito kung bakit pumutok yung thermal fuse siguro yung walang play yung shafting. Wala tayong tawag niyan, wala tayong nahugot or walang play, yun sa madaling salita, sa kalba. Kaya umiinit yung motor nito at yun nga pumutok yung thermal fuse. So kuha lang ako ng extra wire para idudugtong natin dito sa kulay puti. So ayan, ito na yung wire na sinasabi ko. Balatan ko lang ito. Tapos dudugtong ko dito sa pinutol ko kanina. Ito ay common. Ayan, kung wala kang electrical tape, pwede mong hindi nalagyan electrical tape. Kung wala kang panghinang, pwede mo nang hindi ihinang, diretso mo na siya electrical tape. Pero ako dahil meron naman akong panghinang, so yan ay aking hihinangin. So yan, ito yung ating hinangin. Ayan. Ayan, okay na yan. Tapos hindi electrical tape yung aking ilalagay dyan. Ito lang, mas matibay ito kaysa doon sa electrical tape. Ang electrical tape bumubuka baka, pero kung isipin nyo baka mamaya wala akong electrical tape. Mayroon akong electrical tape yan, manipis na nga lang, pero bibihira ko lang ginagamit yan basta mayroon lang akong tube. Tapos lagyan lang natin yan ng ito, cable tie. Ayan, tapos may napansin din ako dito sa mga cable tie na basta Hanabishi, hindi nila hinihigpitan. Dapat higpitan mo para pagka mag-swing siya, hindi mahila-hila dito kung sakaling magkaputol-putol yung mga cable tie. Ayan, kasing cable tie na yan ay lumulutong yan sa katagalan. So pag hindi mo ihigpitan dito, so nababanat ito at pwedeng magkakaroon siya ng putol na hibla. So dapat higpitan talaga ito. So ngayon ay tingnan natin kung aandar na ba ito. Yan, kuha tayo ng wire. Pulupot natin dito. Kung ito ba, para makita nyo na gumagana na, dahil hindi ko to ipapakita lahat. Itong isa lang. Dahil nahirapan ako dito mag-upload ng video. Napakahina ng signal. So saksak ko lang yung power cord. Ayan, nakasaksak na dito. Tapos kuhanin ko lang ito.
Tapos pindutin ko lang dito sa number 1. Hindi nyo lang nakikita. So ngayon hahanapin ko lang na ang ikot nitong kanyang shafting ay paganyan. Paganyan, ayan, paganyan. So itatap ko lang dito. Yan, umiikot kaso pabaliktad. So dito ko ito itatap. Ayan o, gumagana na. Ayan o, umiikot na. So dito ko siya itatap. So yung pagtap nito dito ay hindi ko na ipapakita. Nang sa ganun maiksi lang din yung video natin. Basta itong puti na ito itatap ko rito. Yan, tandaan nyo na lang. So stipot lang muna kayo dyan. So yan, bali naitap ko na yung kulay puti dito. Yan, tapos nilagyan ko lang siya ng spaghetti. Hindi electrical tape yung ginamit. So ito yung ating assemble. Tanggalin muna natin itong wire. So hindi pala masyadong kita. Ayan. So assemble na natin ito mga kabuting-ting. Yun lang naman ang naging problema nito. Thermal fuse at nag-bypass tayo. Tapos tinanggal lang natin yung binaklas natin yung motor para magbawas tayo ng spacer or binawasan natin yung spacer. So yun lang yung ating ginawa dito. Tapos lagyan natin ng langis. Tapos gaganyan-ganyanin natin. Ayun, lalong lumambot. So pupunasan ko lang ito. So stipot lang muna kayo dyan. Ayan, malinis na yung LC. Layo ko lang yung aking tripod. Ayan. So salpak na natin. Ayan. Tapos yung kanyang pan cap, ang tanong kung nasaan na, ito pala. Ayan, so ating ito, pag mga ganito mga kabuting-ting, wag nyo nang masyadong higpitan. Katulad nito, parang loose thread yata. Ayan o, loose thread or biyak. Pero mayroon tayong mga pamamaraan dyan, kahit wala na ito. Ayan. Igaganito lang natin yan. Ayan o, hindi na mahuhugot yan. Ayan. Tapos pag hugutin mo, ibabalik mo lang siya. Pwede mo na siya hugutin. So, ayan, ganyan lang. Dito naman yung isa sa mga may-ari yata ito. Ayan, tapos babalik ito, palamuti na lang ito. Ayan. Tudlo arahon dyan kuya. Saon. So linisan ko lang yung screen. Ayan, napagpagan na ng konti. Pero para lang hindi pinagpagan. Dahil malinis naman ito mga kabuting-ting. So ito yating balik lang yung harap na screen. Tapos takpan na natin ito diretso. Ayan, malinis naman oh. Tingnan natin itong pagpagan, malinis naman. Ayan, tornilyo lang natin yung takip sa motor. Ayan. Tapos lagay natin doon sa stand. Ayan. Ayan na. So testing na natin kung ito ba ay aandar na or sasabog. So saksak ko lang dito yung power cord at aandar yan dahil naka number 1. Ayan o. So saksak na rin. Nako, hindi pumasok. Ayan. Naikot na kaagad mga kabuting-ting oh. At nagsiswing din. Lagay natin sa number 2. So wala tayong pinalitan na pesa niyan. Bagkos nagbawas pa tayo. Ayan. Okay na, boss. Oh, siya yung nadaanan kami minsan mga kabuting-ting na dito sa malaking bahay daw na ito. Yan yung bahay na ito, malaki ito. Mataas, kaso hindi makikita. Pero pag doon tayo sa baba, ay kitang-kita. So okay na, boss. So yung tatlo na yan mga kabuting-ting, siguro hindi ko na ipapakita dahil gaya nga ng sinabi ko, nahihirapan ako pag nag-upload dahil mahina yung signal dito. So kukwento ko na lang kung pare-repair ba yan lahat at kung ano yung aking mga ginagawa dyan sa tatlo na yan. So stay put lang muna kayo dyan. So yan, bali update ko kayo dito mga kabuting-ting. Yan, dalawa na yung aking nagawa. Yan, ito at saka ito halos magkaparehas yung kanyang sira. Yan, nagbawas ako ng ganito, spacer pa rin. Sana yung isa, dalawa ito. Ayun. Yan o, nagbawas ako dahil walang play. At ganun din yung ginawa ko dito, nag-bypass lang din ako nito dahil wala itong power. Good rin yung kanyang ano yan, kapasitor. Ito ayaw niyang umikot pero mayroon siyang ugong sa number 3. So para makita nyo, bababa ko yan. So yan, bali naibaba ko na mga kabuting-ting. So ito yung ating iti-tester. On lang natin itong or ipapower lang natin yung ating tester. Tapos select natin sa OL. Tapos ito yung power cord nya. Ayan, ito. Ayan. Number 1 ito ay wala akong nararamdaman na ugong, pero sa number 3 mayroon. Tester lang natin para makita nyo rin. Saan ba yung isang test probe nito?
Ayun, mayroon. Ayun, nawala. Yan oh. Nawala dito sa number 2. Yan, wala din. Number 3. Yan, wala na lahat. Kanina number 3 mayroon itong ugong pagka isasaksak. Pero yan, wala tayong nare-reading. So try na lang natin itong tignan. Yan, ito ay aking babaklasin lahat mga kabutingting at hindi ko na ipakita. So yan, bali nabaklas ko na. At ganun din, wala pang nakialam nito. So ating pagpagan, medyo maalikabok to kaysa doon sa unang dalawang ginawa ko. Walang ito masyadong alikabok yung una, yung dalawang una ay wala yung masyadong alikabok. So ganun din, puputulin din natin itong wire na ito. Yan, tester lang natin yung motor kung good po ba. Yan, ito ay ating balatan lang yung wire. Tapos tester tayo ulit. Yan, on lang natin itong ating tester. Select natin sa OL. Yan. Tapos tester natin itong dalawang linya na nakakabit sa capacitor na pinutol ko. Ayan, wala tayong nare-reading, no? So ibig sabihin may problema ang motor nito. So try lang natin itong ayusin kung magagawa dahil wala tayo may problema motor nito. So ito ay aking babaklasin. At the same time hindi ko na ipapakita yung pagbaklas nito. Ayan, natanggal ko na yung mga tornilyo. So ating iangat lang kaso matigas. Gamit tayo ulit ng flat screw. Ayan, supitin natin dito. Ganon din sa kabila. Ayan, pwede na natin yan tanggalin. Ayan. At ganon din ito mga kabutingting, magbabawas din tayo ng spacer nito dahil yung kanyang spacer nito ay walang play, yung kanyang shafting pagka ganyan mo. Walang play. So posible ito na may patid dahil kung makikita nyo yung kanyang mga cable tie ay nagkaputol-putol dahil yung cable tie din na nakalagay dito, yan o, dito banda ay maluwag. So yan yung ito yung aking mga nakikita sa brana ito. Maluwag yung pagka nito. Pagka tawag niyan. Pagka sa cable tie. So para hindi ito madagdagan ng putol, so gagawin natin ito ay tuluyan na natin itong puputulin tapos iwa-wirings na lang natin. Tapos dito hahalongkatin natin ito at hahanapin natin yung patid. Sigurado yan mayroon yang patid dito dahil wala tayong na-reading sa dalawang linya sa capacitor. Ayan. Yung sa pagka pinuputol ko lang ito para hindi madagdagan ng patid. Kasi itong mga hibla nito nakapulupot. Kaya kunting pagkakamali mo lang ay pwedeng madagdagan yung putol niya. Ayan. So tingnan natin kung may ilan ang putol nito. Yan, yung putol nito ay ito, good to, itong linya na ito. Tapos ito rin, good din ito. Yan, dyan sa may fuse. Tapos yan, wala naman po, ayun, may putol nga. Ito o yan, yung hibla na yan. Kaya wala tayong nare-reading sa isang linya. Isang linya dito sa linya ng nakakabit sa capacitor, yun dyan sa kulay asol. So yung itong napatid na ito ay dito sa kulay dilaw. Dito sa kulay pink, kompleto naman, dalawa. Dito sa kulay gray, kompleto rin. So yan, ito ay ating dudugtungan lang yung patid na ito para humaba. So kuha lang ako ng pandugtong. Ayan, ito na yung aking hibla na gagamitin. Ayan, ito. Dudugtong natin dito sa naputol dahil maiksi. So bago natin ito idugtong ay lilihain lang natin yung dulo or kikiskisin natin para magkaroon siya ng kontak. Ayan. Ayan, ganoon din tong isa. Lihain din natin. Dito sa pagdugtungan, ayan, lilihain din natin para siguradong magkaroon siya ng kontak. Ayan. Tapos dugtong na natin ito. Pulupot lang natin dahil hindi naman ito maiksing. Ayan, tapos hinangin lang natin yan. Ayan. Tapos lagyan natin ng spaghetti yan. Lumapad yung aking spaghetti. Lalagyan natin ng spaghetti yung ating pinagdugtungan para hindi siya, pero pwede kasi yan magiging dahilan pagka umano yan dito, dumikit, pwede yan siya mag-spark. Pag nag-spark, sunog yung motor. So ito, babaklasin natin ito isa-isa. Ayan. Ito yung ating tanggalin yung mga suklob. Tapos kailangan, ito kasi ayan nakapulupot ito mga kabutingting, ayan
Ayan, igaganyan mo lang ito para humaba. Ayan, mamaya hindi ko na ipupulupot yan para siguradong hindi siya magkapatid-patid. So tanggalin lang natin lahat ito, yung suklog. Kailangan yung ito hawakan mo. Baka mamaya ay maputol. Tapos pagka naputol, okay lang kung tawag niyan. Pagkaputol hindi sagad. Pag sagad, naku, mahirapan ka na. Kaso napakahirap ang kagwang. Ayaw matanggal. Ayan. Ayun, naputol nga ang kagwang. So dudugtungan ko muna ito, itong naputol. Ayan o, naputol. So dudugtungan ko na yan. Katulad lang ng gagawin ko dito sa una kong dinugtungan yan. Katulad lang din ang gagawin ko dito sa naputol ko ngayon. So istipot lang muna kayo dyan at hindi ko na ipapakita yan pagdugtong. So yan, nadugtungan ko na. So dalawa na yung aking idinugtong. Pero yung isa ako ang nakaputol niyan. So ito ay ating ipagsasama. Yan. Tulan lang natin ito dahil mahaba. Yan. At ikakabit naman natin itong dalawang hibla na ito sa kulay dilaw. So ito ay ating kiskisin. Para siguradong may kontak. Ayan, pwede na yan. So itong hibla na ito, ang dalawa ng hibla na ito ay kakabit natin yan mamaya sa kulay dilaw. So ganun din, tatanggalin din natin itong mga, ayan, itong mga panuklob na ito. So, hindi ko na ipakita para hindi mahaba ang video natin. Ayan, natanggal ko na yung ito, yung mga ano, pero itong sa linya sa kapasitor isa, hindi ko na to pinakailaman dahil wala namang problema yan. So tester lang natin yung fuse kung may good pa ba ito. On lang natin itong ating tester. Tapos select natin sa OL. Kunin ko lang yung test probe. Ayan, tingnan natin kung good pa ba itong kanyang fuse. Ayun, good pa yung kanyang fuse. Ayan. So hindi ko na muna ito lalagyan ng thermal, lalagyan ko pa rin ito ng thermal fuse dahil good pa naman, hindi ko na muna ito pakailaman. So tanggalin lang natin ito. Tapos ito dito natin ikakabit yung isang linya sa kulay puti, yung common. So yun lang. Tapos ito pahabain lang natin ito. Yan. Para mapahaba mo ito, so tatanggalin mo lang itong mga tornilyo para mahila mo ito, para mapahaba mo ito. So, yan, bali stipot lang muna kayo dyan. Hindi ko na ipapakita yung pagtanggal ng mga tornilyo para humaba ito. Yan. So, yan, napahaba ko na mga kabutingting. So, ito ay ating, yan, pasok lang natin yan dyan. Lalagay muna natin para hindi magka-dubli-dubli ang trabaho. So, ito ay ating balatan. Yan, dito ituturo ko lang kung paano yung gagawin para hindi kayo malilito. Dahil hindi ko na ipapakita yung pagtrabaho nito. Kung sabagay ituturo ko lang. Balatan lang natin ito lahat ng wire. Yan. Tapos kanina ito yung dalawang may dugtong, yan ilalagay lang natin yan sa kulay dilaw. Yan, pupulupot lang natin yan. Tapos siguraduhin nyo lang na maayos yung pagkakiskis ng hibla para magkaroon siya ng kontak. Kasi kung hindi maayos yung pagkakiskis nyo, hindi yan siya magkakaroon ng kontak. So ang diskarte ko naman dito sa kulay gray at kulay pink para hindi kayo malilito or maliligaw. So isa-isahin nyo lang. Yan, tanggalin nyo. Yan. Pag natanggal nyo na, lalagay nyo dito sa kulay gray. No, sa mamaya nyo na yung isa, yung kasunod. Ito tulad nito. Sabi ko hindi ipapakita pero pinakita din pala. Buwang ka talaga, ting. Sige na lang. So ganun din yung kulay pink, tanggalin din natin yung hibla na nakakabit. Ayan, tapos pulupot din natin dito sa kulay pink pa rin. Yan yung para hindi ka na natanda. Hindi mo na kailangan tandaan. Tapos itong kumo na ito, dahil may fuse pa naman ito, yan, ilalagay ko yan dito sa isang linya sa thermal fuse. Yan. Ayan, ganyan lang. Tapos hihinangin natin yan. Ayusin lang natin yung ating tripod para kita yung ginagawa. So hinangin lang natin. Ayan. O yan. Tapos habang binabaklas ko ito kanina, mayroon ako nakitang ito. Ayan o.
wala na, marupok na. So kailangan mo na itong palitan at hindi mo na to pwedeng gagamitin dahil kung isusuklob mo to, ito, pwede na yan siya na magkakaroon ng problema. Kaya wag mo nang ikabit. So yan ay ating sukluban. Yan, babalik lang din natin yung suklob niya mga suklob niya. Pero siguraduhin nyo lang na maayos pa yung ito. Dahil minsan ito ay lumulutong ito. Pagka malutong na, palitan nyo na. Yan. Yan, kukuha tayong spaghetti para dito kasi ito hindi na to pwede. So yan, ito yung ating gagamiting panuklob. Ito ay tube. Sa mga ganito ko lang din yan nakukuha ito. So ito yung ating sakluban. O yan. Tapos kung nakikita nyo yung mga hibla ay hindi ko na pinulupot dahil kung ipupulupot ko pa yan, ang mangyayari naman yan, pag naputol yung kanyang mga cable tie ay madali lang yan mapuputol pag ipupulupot mo dahil walang allowance, lalo na kung itong dito banda ay hindi nakatali ng mahigpit. So ito ay ating itatali lang ng cable tie. Ayusin lang natin at siguraduhin nyo lang na walang hibla na pumunta rito dahil kung mayroon, anako, sigurado mapuputol yan. So ayan ay ating tatalian sa cable tie. Ayan, ganon din ito sa kabila. Ayan, tapos dito banda tatalian din natin, pero hindi na natin isama yung dalawang wire na kulay asol. Huwag na natin isama yan. Ayan, tapos putulin lang natin yung cable tie. Ayan, tapos tester natin. Kanina itong dalawang, ay hindi pala kita ang kagwang Kanina ay itong dalawang wire na ito, wala tong reading kanina. So tignan natin kung mayroon na ba. Ayan, nakasit sa oil yan. So tester lang natin. Ayan, mayroon na nakuha tayong reading na 907 ohms. So, ibig sabihin good na ito mga kabutingting. So ito ay ating i-assemble, pero nawala yung kanyang, sana ba yung spacer nito, dahil magbabawas din tayo ng spacer dahil walang play. Ayan, kung sa pinaka problema lang sa electric pan na ito ay yung naputulan lang ng isang hibla kaya hindi siya umaandar, dati dinugtong lang din natin. So ayan, so ito yung aking i-assemble at hindi ko na ipakita yung pag-assemble nito. Continue tayo mamaya pagka na-assemble ko na at tester rin natin yung capacitor kung good pa. So stay put lang muna kayo dyan. So yan, na-assemble ko na mga kabutingting. So ngayon ay tester natin yung capacitor, kaya babalatan muna natin ito. Ayan, tapos yan nakatali na rin at mahigpit yan, kahit ganyanin mo ay hindi yan dahil mahigpit. So gamit tayo ulit ng tester para matester natin yung capacitor kung good pa ba ito. Yan, select natin sa capacitance ulit. Tapos yan, ito yung ating i-tester. Tingnan natin, ito ay 1.5. Tingnan natin. Mukhang wala na yata. Ay, kagwang mga kabutingting, natanggal pala yung isang wire. Hindi talaga tayo makakakuha ng ohms value. Hindi tayo makakakuha ng microfarad nito kung ilang microfarad. Ayan, 1.5 pa. So ibig sabihin good pa itong motor na ito. Capacitor, bakit ba motor? So sa bagay, good pa naman yung motor nito. So ito ay aking ikakabit lang dyan, yung dalawang wire, at hindi ko na ipakita yung pagkabit nyan dahil madali lang naman yan hinang kung mayroon kayong hinang. So stay put kayo ulit dyan. Ayan, bali na dugtong ko na. So ito ay ating ititesting para makita nyo na ito ay gumagana na. Talian natin yung shafting. Ayan, ganyan lang, steady lang natin. Ayan, tapos tingnan nyo kung iikot na ba. Ayan, saksak ko dito yung power cord. Pindutin ko lang dito sa number 1. Ayan, kung nakikita nyo umiikot na diba? So ayan, good na yan. So yung pagkabit ng screen, ganun din yung pagtakip dito. Hindi ko na ipapakita mga kabutingting para na sa ganun hindi hahaba yung video natin dahil mahaba na naman ang kagwang. So ayan, bali tatanggalin muna natin yung ilisi nito mga kabutingting at ilalagay natin dito dahil ito wala itong ilisi, para makita lang ng mayari at sa inyo na ito ay good na. So ayan, bali kinuha ko na yung ilisi mga kabutingting. So ilagay natin dito. Ayan, saksak ko dito yung power cord. Kung iikot na ba yan? Ayan, kung nakikita nyo iikot kagad. Number 2, number 3. Ayan, mabilis pa ito. So ito yung ating ikabit na yung screen. Pero ganon din yung isang stand fan mga kabutingting, wala ding ilisi ito. Ayun. So
Kabit lang muna natin ito doon para matesting din. Bakit yung wire na ito ay nandito? Ayusin ko muna mga kabutingting dahil yung wire na ito nandito, naipit ang kagwang. Hindi ko na ipapakita yung pag-ayos ng wire. Ayan, bali naayos ko na yung wire nya at nailagay ko na rin sa stand. So try lang natin ito dahil nakasaksak naman na. Ayan ikot ka agad mga kabutingting. Pero yung ilisi na yan, tatanggalin din natin yan para matesting din yung isa, yung kulay puti na yun na Hanabishi din ang brand. So stay put lang muna kayo dyan. Siguro yung pag-ayos nun, hindi ko na ipapakita. Kwento ko na lang sa inyo mamaya. So yan, bali naayos ko na yan mga kabutingting. Itong Hanabishi na stand pa na kulay puti, kulay white. Kasi yung ayun ay tinanggalan ko na naman ng ilisi dahil nilipat ko dito para matesting. So ang nagiging problema nyan ay capacitor lang. Ayan Yan, lumubo. Yan, lumubo. Yan Ayan, lumubo siya. Yan lang yung problema niyan. So testing natin. Yan umaandar na siya. Ayan ay number 1 pa lang. Yan naka number 1 yan. Ayan. Lagay natin sa number 2. Ayan. Number 3. So, yan. Okay na yan mga kabutingting. Bali, nagawa natin lahat yung 4 na piraso. So, dito ko na siguro tapusin yung video natin sa araw na ito mga kabutingting. Pero yung mga ano pala nito, mga problema nito halos magkakaparehas lang. Itong huli lang na ginawa ko na ang problema ay capacitor lang. So yan, kung nagustuhan nyo itong video na ito, baka pwedeng pa-like at pa-share. At higit sa lahat, kung bago kayong napadpad dito sa aking munting channel, baka pwedeng hilingin ko na rin yung inyong pag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell at ilagay sa all para ma-notify kapag mayroon akong mga bagong i-upload na video. So yan, laging nag-iwan sa inyo ng ingat tayo palagi at God bless po sa ating lahat mga kabutingting. Yan, bye bye na po.